i-play natin tong laptop natin. Oh! Gulat. Okay, may audio na. Ginulat tayo pero kahit pa paano may audio na. Crown na C, pinaligtad ko lang kasi tinotroubleshoot ko na ito eh. Hindi ko na sana gagawa ng video ito. Kaso nga lang, baka sakaling magawa ko. Baka sakaling magawa, di kahit pa paano may content tayo. And then, magkaroon tayo ng idea, panibagong idea ba. And then makapagbigay tayo idea sa ibang mga kaparating technician na medyo bago-baguhan pa lang. Crown na 800 CSL, nakabaliktad lang. Crown 800 CSL. Bali ito, 220 ito. Meron pa ako isa na Crown na CSL na 800 pero 110 nandun, no? Nakalagay doon, tinabi ko muna kasi yun naman, gumagana yung isang channel pero yung isang side niya is sibak yung mga output niya. Kaya tinabi ko kasi nantay ko pa yung reply ng may-ari. Okay? Kasi papalitan lahat ng output yun, medyo malala ang problema niya. Although isang channel is gumagana. Yun naman 110, ito naman 220. Ayan o, kaya nakadirect siya dyan o, 220. Ang issue naman ito, totaling wala siyang audio. Pero yung output nito is walang sira. Okay, totaling wala siyang audio pero buo yung output niya. Ngayon, tinotroubleshoot ko na. Pasensya na kaya medyo humakbang tayo kumbaga. Ngayon, upon checking ko, parang good naman yung mga pyesa. Ang tinitingnan ko is wala siyang supply. Wala siyang supply na para dito sa may regulator oh. May regulator to na 7815, 7915 para sa may preamp niya. Okay, ito yung linya na to. Yan, ito linya na to. Kung saan siya galing, dito siya papunta, naka-inject siya dyan, papunta siya dito sa may mga diode, tapos punta sa may regulator. Kung saan siya galing, dito sa may kabila. Yan o, kaya may nakasalpak na to. Sa totoo lang guys, isa ito sa challenge na mga gawain. Galing ako sa may, yun nga, trouble ko yung 110 na yun. Tapos galing ako sa Chris Audio. Pero puro mga mahirap yung gawa ko ngayon. Ito baka sakaling magawa ko, diba? Saan na ba tayo? Itong supply na 1818, pakita ko sa inyo. Okay, bali ito siya oh. Kung mapapansin nyo, may sulat dito, hindi lang ganong makita kasi naka GoPro tayo. Yung kulay red, yung red, ito siya, red. Yan, ito red na to, papunta na sa taas. Itong red na to is 18 yan, 18 AC. Tapos yung kulay white is 18 din. Yan, 18. Tapos yung kulay blue is yan yung magiging zero niya kumbaga. Okay, yan nakalagay siya oh. Blue, white, red. Output 18 volts, 18 volts. Okay, dito siya kumuha sa may fan. Dito sa fan oh. Kapag gumagana yung fan, automatic. Sana ba siya? Tingnan natin. Dito basta dito siya sa core ng fan oh. Core ng fan ito eh. Dito rin siya naglagay ng winding. Ang kulit no? Ang kulit ng design niya. Ibig sabihin nito, kapag gumagana yung fan, automatic magkakaroon din dapat ng supply itong 1818. Kaso nga lang, ang baba ng supply niya. Ngayon, hinahanap ko kung paano nangyari yun, di ba? Kasi ang input niya ay yung black to. Black yung input. Saan yung black dito? Teka lang putulin natin para mahanap natin. Tingin ko ito lang yun eh. Hindi siya gumagana eh. Oh, ito. Sa may fan, sabay sa may fan niya siya oh. Oh, black. Oh, ito siya. Yung black. Oh. Doon siya papunta. Ngayon, yung fan, ayan din yung supply ng fan eh. Galing siya dito. Ayan din yan. Ibig sabihin, kapag gumagana yung fan, automatic gagana rin yung 1818 dapat. Pero gumagana yung fan. Tingnan nyo, ito naka-plug in na yun dyan ha. Ngayon, ito, tingnan nyo. Umikot yung fan. Yan, umikot siya oh. Diba? Pero parang wala siyang 18. Okay, balik natin. Balik ko muna. Binaklas ko na. Sakit sa ulo naman itong ganitong gawain. Binaklas ko na muna dito, yung fan na to. Ito talaga siya, magkasama oh. Yung supply ng fan. And then yung 18, ito siya. Yung blue, sana yung blue. Blue. Zero, siya yung magiging zero, yung blue. Tapos 1818 yung red and then white. Ito siya oh. Ayan, tapos ito yung
220 input niya. Sabay yung fan. Ngayon, kapag i-tester mo itong mga to, may continuity naman eh. May continuity. Ngayon, ay pwede itong irekta natin. 220 natin to. Salpakan natin ng 220. Tapos ipag-short natin to. Kapag umilaw yung bulb, ibig sabihin working yung transformer. Sana. Pero pag hindi, malamang may problema. Kung sakali, pwede naman tong injikan ng 1818 na transformer. Hanapan ng 1818 na transformer. Pwede yan. Tapos diretso dito. Kung wala talaga tayo mahanap dito or hindi natin ma-repair to. Okay? Kasi may repair to, may repair wind to. Kasi naku, nakatago pa nga, nakatuhog pa pala siya. Basta, sige, troubleshoot natin Okay, ito naka-common na yung blue. Naka-range tayo ng 50 AC. Ngayon, tingnan nyo kung anong mangyari. Ang taas Teka lang pakita ko sa inyo ng maayos. Okay, tingnan nyo itong pula ang taas dumoble Tapos itong white is tama. Nasa good yung white Ayan, yung white is nasa 18. Ito yung nasira. Akala mo dumoble, parang nagkadikit na o dumoble yung bilang nyo. Yung blue yung common nito Blue yung common nya. Ibig sabihin, sira na yung winding. May sira na winding. Yung pula yung sira. Okay? Ano gagawin natin dito? Mahirap i-rewind to. Medyo mahirap i-rewind to Parang dating niya parang nagkadikit Oo, mahirap i-rewind to. Sana kung try ko kung sakali maghanap tayo sa mga tropa nito na merong ganitong stock sila ng fan. Hindi ganitong supply. Sira talaga, blue. Tingnan nyo yung blue, dito sa may dulo. Blue is output, tama nga, common yung blue. Yung red yung may problema. Okay, ito pamalit, kung may pamalit. Okay, para na, balikan ko na. Kakalaruin ko lang o rumingi ako, pasensya. Mali pala ako kanina. Buo pala yung supply. Yung ground pala is white. Baliktad ako pala kanina sukat. Kaya sabi ko kanina, yung isa is dumoble. Buo pala yung supply. Huminga pasensya. Tao lang din naman tayo white, black, white 0, blue 18, and then red 18. Ngayon, binalik na natin yan. Tapos naghanap ulit tayo. Kaya pala bumabagsak dahil may shortage siya. Ito. Pinutol ko na ngayon diode Kaya may shorted pala siya. Lintik na yan. Okay. Itong diode na to, kinating ko nga to akala ko short yung diode buo naman pala Ito may shorted dito Itong side na to, alam niyo kung saan yan. Itong kapasitor na to, short siya diba? Sa totoo lang, haba ng oras ko rito, tinatsaga ko talaga siya. At least may pakita ko naman sa inyo, diba? May shorted ditong diode, yung kapasitor na to. Ito to, ngayon iangat ko yan Ayan, angat ko na. Ngayon, check natin kung may shorted pa. Nawala, diba? Nawala siya Nawala yung shorted. Tapos dito, natin kung may short pa to nawala din. Ngayon, check natin tong kapasitor na to. Short diba? Putik na yan. Ano kayong value nito? Try ko nga bunutin to. Try natin bunutin. Tingnan natin kung anong value nito. Pambira. Pinahirapan ako pag trace nito Pinutol ko na. And then yung value pala ng kapasitor na to ay MGR442. Yan screenshot ko na lang. MGR442. Ngayon, wala akong mahanap ng ganito. Orderan ko na lang to kung sakali or maghanap ako ng pwedeng replacement dito. Sa ngayon, mamadali tayo.
kinuha muna natin doon sa may isa, doon sa may inantay natin yung go signal na kung papagawa na, hiniram muna natin. Kaya kinabit natin siya dyan, oh. Yan, papalitan na lang natin, or di kaya orderan na lang natin sa online yan. MGR na 442. May replacement din naman yan eh. Ngayon, ito siya, oh, mawawala na yung shorted niyan. Grabe, maliit lang na pan, pero ganito talaga yung unit kapag di mo kabisado pa, diba? Eh, bihira lang tayo gumawa ng ganito eh. Ito siya, oh, wala na siyang short, oh. Diba? Oh. Tapos yung diode dito, nagiging goods na. Kalmado na siya kumbaga. Wala na siyang short, oh. Okay. Ngayon, ikuha natin to. Baklas pa ako ng supply kanina. Kuan lang pala. Yung kaya bumabagsak yung voltahe dahil short. Panto eh, parang salubong sa negative positive eh. Okay, ito siya. Buhay na siya. Lakas ng andar ng fan niya. Ngayon, yung voltahe ay paano kaya ito? Oh, sige, bahala na. Gawa na lang natin ng discard ito. Ito, ground to dito. Tapos positive. Hop. Bahala ka. Ayun, 14 na siya, oh. Diba? May 14 na siya. May positive 14. Ngayon, reverse natin to. Tapos ito yung negative 14. Ayan, oh. Diba? May negative 14 na. Kompleto na yung voltahe. Ngayon, sana gagana na, diba? Sana gagana na. Pero linisan ko muna to bago natin ibalik. So, tingin ko gagana na ito. Testing natin, ah. Or linisan ko muna bago natin ibalik kasi medyo luma na. Sa ganitong unit talaga, kailangan mo talaga magsuyod. Alam mo yung parang nangangapa ka. Although siguro sa akin kasi di pa tayo sanay sa ganitong unit. Di katulad sa iba kasi veterano na. Baliwala na lang sa kanila to. Ito kasi at least nag-aamin ako na hirap ako, di ba? Pero kahit pa paano, nagagawa naman natin. Siguro kung ganito lagi rin naman gawa ko, makakabisado ko rin naman to. Di ba? Naibalik na natin yung board. Tapos ito pala, pinutol ko yung itong socket kasi medyo maluwag eh. Kamaya dito galing yung problema niya. Pinutol ko, nirekta ko na lang hinang dito. Tapos nikitan ko ng sealant. Okay, para sure ball ah. Para kapit na kapit siya. Ngayon, balik na rin natin. Tapos audio test natin. Pinatayo lang muna natin. Dito pala guys, wala siyang control dito. Wala. Yung control niya nasa likod. Ito siya, oh. Ayan, ngayon, may nakakabit na speaker. Okay, ito. And then may audio input. Ngayon, play natin tong on pala muna natin. Okay, power, nag-normal. Wala ring relay ito, kaya wala ka marinig na lagatik. Naka-normal naman siya. Play natin tong laptop natin. Oh, gulat. Okay, may audio na. Ginulat tayo pero kahit pa paano may audio na. Ito pala mamaya ayusin natin to kasi tinanggal ko yung sapin dyan. Yung tali ayusin natin. Nakagulat pero may audio na siya. Okay, channel 1. Oh, ayun. Channel 1 meron. Channel 2 meron din. Okay. Yun lang pala talaga yung dahilan niya. Yung sa may supply ng 1515. Kaya wala siyang audio. Okay, working na. Sa totoo lang guys, kahit ganun lang siya ka simpleng, kumbaga kung isipin mo lang, simple lang, yun lang yung sira. Pero akalain mo, madilim na sa labas, oh. Halos isang araw ko siya ginawa, diba? Kasi pag troubleshoot ang pinaka main point dyan eh. Nandun na nga tayo. Buti kung kita mo na agad yung sira, diba? Siyempre paisa-isa ka ng troubleshoot eh, para makuha mo isang sira. Tapos ang problema, ang tanong doon kung pag nasira, nakuha mo na yung sira is gagana agad, di ba? Di pala may problema pa na iba. Okay, sa ngayon, okay na, working na, kahit pa paano.
Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano gawin yung ganitong klaseng unit na itong CSL na wala siyang audio. Malay nyo, di ba? Pares tayo ng problema. Pero dito na lang, sana nakapagbigay idea ako sa ganitong klaseng video natin.